May balak ka bang magtrabaho sa Japan pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula? So itong video na to ay para sa'yo. Unang-una ay maghanap ka ng legit na agency. So pumunta kayo sa Facebook guys or TikTok. I-search nyo lang doon mga agency papuntang Japan. Ang dami nang lumalabas. So doble ingat lang tayo guys. Dapat dino-double check natin palagi kung legit yung agency na yon. Tignan natin kung yung page ba nila maraming followers. Search nyo kung may mga nagpo-post ba or yung mga video about sa kanila sa agency na yon. Example sa mga legit na agency is syempre yung agency ko, Multi-Resources Development Corporation. So located siya sa Pasig. Meron din siyang another branch sa Davao. So sa mga hindi po nakakaalam, farmer ako dito sa Japan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-apply ang isang farmer dito sa Japan. Eto na yung pangalawang palaging tinatanong. Kailangan ba ng experience? Guys, ito yung lagi nating tatandaan na kapag sinabing experience, hindi yung kailangan nagtrabaho ko sa isang napakalaking company ng farm. So, kailangan lang kahit may maliit lang kayo na bukiran, may maliit lang yung kapitbahay nyo, may maliit na taniman, nag-harvest, nagtatanim ng palay, ganyan, gulay, kung kahit ano-ano yan. Kaya kung may sakahan, taniman, basta dyan sa paligid nyo, kung ano man yan, kahit ano yan, itry nyo guys. Napakagandang sumagot sa interview na totoo yung sinasabi mo. Dahil pagdating dun sa interview, 90% tatanungin nila kung anong ginagawa mo sa bukid. Uulitin ko, hindi mo na kailangan na nakapasok ka sa isang malaking company ng mga farm, ganon, para may masabing experience. Sa paligid nyo lang guys, experience na yan. Next question is kung may placement fee ba? No placement fee po, walang placement fee, walang babayaran. Ang binabayaran lang natin kaya nagiging mahal is yung schooling. Yes, may schooling, 3 to 4 months. So, pag naselect ka na sa interview, yung employer mo, babayaran niya yung pag-aaral mo. And then, magbabayad ka lang dahil mag-i-stay ka dun sa ibibigay nilang school or kung saan ka mag-aaral, mag-i-stay ka dun ng 3 to 4 months. Syempre, babayad ka ng bahay, ng pangkuryente, ganyan, pangkain mo, and then may medical. Bago ka pala isa lang sa interview, may tinatawag na pre-medical. So, bago ka mag-interview, magme-medical ka, siyempre dapat physically fit ka na. Para pagkapag na-select ka na magiging amo mo or na-select ka sa interview, parang wala kang sakit. Ganun. Age limit, nasa mga 18 to 35 years old. So, kung medyo 36 ka na or pataas, pwede ka pa rin mag-walk-in, itry mo, itry nating tanungin kung pwede ka pa. Eto naman, about sa tattoo, napakadami nagtatanong sa akin to na, paano kung may tattoo? Kasi nakita ko, may tattoo daw, bawal na daw mag-apply. Hindi po totoo yun. Meron kasing mga employer, minsan nakikita natin, di ba? Nakapost yan sa Facebook. Kailangan walang tattoo, ganun. So, may mga employer na ayaw nila na may mga tattoo. So, may mga employer naman na okay lang kahit may tattoo. Kaya yung mga may tattoo na yun, nase-select pa rin sila. So, nakakapasok pa rin sila. Sa height and weight limit naman, guys, palagi kong sinasabi na depende pa rin yan sa employer. May mga employer na gusto mo yung matatangkad, may mga employer na okay lang kahit maliliit. And then, kung medyo mataba naman tayo, parang magtanong na lang tayo sa mga agency kung ano pa yung mas maipapayo nila sa atin. And pinaka-last, kung mag-a-apply tayo, dapat may passport na.